Ang magkakaibang kulay ng tubig ng mga libaong ng Labugon ay bunga ng magkahalong lumot, pagkatas ng kahoy at amag. Sa amoy pa lang, alam mong hindi na ito malinis. Pero ang masangsang na amoy, nakasanayan na ng mga nagtatrabaho rito. Nakalublob sa buong araw dahil sa inaasahang kita na hindi bababa sa 100 piso hanggang 200 piso. Hello? Si Ani ay presidente ng mga manggagawa sa Labugon o Labugon Soakers and Broom Makers. Yung ganito halimbawa, isang bugkos, no? Mga magkano ba ang kuha dito? Ang pasuhol po dito is 5 piso. Kada tali? Oo, kada tali. Pag ibibinta, 42 pesos. Tumataginting na 800% o 800% ang tubo ng mga buyers o di kay mga middlemen. Umaabot ng humigit kumulang sa 40 araw na bababarin ang buri bago ito malabhan. Napakahirap palang gawin ito. Mahirap pero parang nakayanan sa... Nakayanan ng mga tao. Ikaw ba naranasan mo maglibaw? Hindi ko nagpupukpuk. Hindi. Nagbubuhat na ako ng walis. Buhat. Sa tuwing panahon ng tag-init, madaling matuyo ang tubig sa mga libaong pero nagiiwan ito ng katas na mahirap tanggalin sa katawan. Kaya madalas din ang pagbanlaw ni na Angelo at ng iba pang kabataan sa dagat. Lalabat, tapos naman, wala lang laba. Magpapahinga, maligo, laba naman, maligo na naman. Kahit alas 12 sila, hindi pa rin ako kumakain kasi lagi lang lalaba. Ang dagat na rin ang nagsisilbing playground ng mga bata. Ito na rin ang kanilang nagiging pasyalan. Ilang minuto lamang ito dahil balik na naman sila sa trabaho. Arawan kasi ang bayaran, depende sa dami ng malalabhan na lanot. Matibay ang katawan ni Angelo laban sa init ng araw at masangsang na amoy habang naglalaba. Subalit habang kausap ko siya, lumitaw ang kanyang kahinaan. Ano masasabi mo kay Nanay Ani? Bait. Kung papunta nga kami Lumagete, nagsishare kami tungkol sa buhay namin. Hindi ako nag-share kasi umiyak lang ako. Bakit? Bakit ka umiyak? Naawa kasi ako ng nanay ko. Naawa ka rin sa nanay mo? Bakit ka naawa sa nanay mo? Dito ay. Kaya ano kasi siya dito, cancer. May sakit siya dito? Goiter. Naawa ka dahil... Bakit? Ayaw ko na. Ha? Bakit, Angelo? Bakit? Kasi siya lang hanap buhay para sa amin. Halika!
May 20 taon nang hindi natitignan ng doktor ang lumalalang bukol sa liig ni Annie. Anya, posibleng lumala na ang kanyang sakit kaya siya nangangamba. Paano mangyayari kay Angelo? Kaya nagkasakit kayo. May problema. Wala na ko. Sila na lang yun. Healthcare is very important. Naniniwala ang NGO na Empowering Lives in Asia na hindi katanggap-tanggap ang sitwasyon ng mga nagtatrabaho sa labugon. Lalo na ang mga lumulusong sa mga libaong. I think we have to look at the safety aspect and also the health. Very important. Lastly, we look at how to improve the wealth. We look at all the elements. However, we are not here to have our expectation on them that they have to follow our way. But important is that they realize it and have solutions, alternative that they could get out of it. Isa sa mga programa ng ELA ay ang pagtulong na makahanap ng alternatibong kabuhayan ang mga nagtatrabaho dito sa labugon. What they have the skills, this is their technique, have to be intact. We should not be the one that say that hey, you have to change and that. But from them inside the heart. Tinuturo namin sila na magpatatag, magpalakas at balang araw kayo mismo yung magsasabi, magdidesisyon, magdi-decide kung kailan kayo alis. Habang hindi pa humihinto sa paglusong ang mga gaya ni Nanay Narcisa, ang pagkita mula sa kanilang pinaghirapan ay malaking tulong at tanging pumapawi sa hapon nilang katawan. Samantala, dumating na naman ang bulto-bulto ng buri. Panibagong pagpoproseso na naman ng silhig. Siguradong kita para sa kanila. Ito ang itsura ng buri bago ibabad. Dito nakasalalay ang kinabukasan ng mahigit 30 pamilyang umaasa sa paghawaan ng silhig. Sa dapit hapon ng kanyang buhay, si Nanay Narcisa, habang may dumarating na buri, tuloy na lamang daw ang kanyang kayod. Tumuntong na sa grade 6 nitong pasukan si Ramel. Hindi na niya matandaan ang pumanaw na kapatid. Ngunit naiwan sa kanya ang alaalang sa libaong ito binawian ng buhay. Kaya gusto raw niyang magsikap para maiahon ang pamilya sa kahirapan. Oh, Ramel, ano ba yung ambisyon mo? Maestro na. Gaya ni Ramel, nasa grade 6 na rin si Angelo. Hindi man raw siya makaahon ngayon sa kinasasadlakang kahirapan, lagi naman siyang may aasahang bukas para makipagsapalaran. Para sa mga magulang ng kabataang lumulublob sa libaong, hanggat maaari, prioridad na makapasok sa eskwelahan ang mga anak. Hindi naman daw nila pinipilit ang mga anak na maglaba sa libaong. Sila mismo ang gustong tumulong sa kanilang mga magulang. Hindi ko naman yung pinipilit yung mga anak ko nga sumusunod sa trabaho ko dito. Sa kanila na yan, kagustuhan nila. Sa pamamagitan ng edukasyon, maaari na silang kumawala at makaahon sa kahirapan at hindi na kailangan pang umasa sa nakagisnan.
Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness.